Bali, ito, meron tayong re-reference charger 12 volts 4 ampere to 100 ampere. Bali, kalasin muna natin yung yung housing nya. Tingnan natin kung ano yung nangyari sa loob. Bali, ito, pag-check na tayo. Meron naman siyang pondo rito sa sa kanyang filter capacitor natin sa 220. Bali, dito wala na siya. Bali, meron akong na-check dito na yung diode niya. Resmi buzzer eh. Makakakusira na to. Yan. Yan natin sa kabila. Yan, meron Dapat yung dalawang gilid na to sa gitna walang tutunog dyan. Isa lang. One-sided lang dapat. Bali, tanggalin ko muna to. Tingnan natin kung bakit alang lumalabas sa capacitor natin dito. Bali, pakita ko muna pala yung natin na wala siyang lumalabas. Bali, ito yung filter natin. Sukatan natin. Ito. Bali yan, meron siyang 296. Pero pagdating dito sa capacitor natin, sa output, wala talaga siyang lumalabas. Ayan. Bali, wala. Bali, dito na-check ko nga kanina yung diode niya. Diode niya, shorted siya. Bali, kakalasin ko muna yun. Saka tayo check ulit tayo din sa output kung meron na sa may capacitor na to. Kung meron na, kung magkakaroon. Bali, kalasin ko lang. Bali, ito. Wala naman palang problema rito sa diode niya. Bali, dito na tayo pupunta ngayon sa IC. Tanggalin natin yung natin na to, 50N06. Tingnan natin kung may signal lumalabas sa IC. Pag wala, dito tayo magkakaroon ng problema. Palitan natin to. Ito, tanggalin ko muna to, yung power transistor natin, power MOSFET. Bali yan, tanggalin ko lang muna yan. Bali, ito, nakaabang na yung oscilloscope natin na probe, yun, saka ground. Bali, ito na nakaanda na rin yung natin, monitor. Bali, ito, plug in natin, tingnan natin kung magkakaroon siya ng ng signal. Bali, ayan, okay na. Bali, wala siyang signal, ayan, nakasindi na. Wala talaga. Saksak naman siya. Bali, yun pala na wala sa kanya yung signal niya. Sabi nung may-ari, nagpalit lang siya ng capacitor. Siguro sumabog. Siguro sa pagsabog ng capacitor na output natin. Bali, nadamay siguro yung IC natin. Nawalan siya ng signal. Bali, try ko lang hanapan muna ng sira sa mga resistor. Kung mayroon na sira. Kung wala naman, magpapalit tayo ng ng IC. Bali, tanggalan ko muna at testerin ko muna yung mga parts dito. Bali, ito, nagpalit muna tayo ng IC. Wala naman ako makitang sira sa mga resistor sa capacitor. Bali, ayan ang value niya, 3843 UC 3843. Bali yan, try natin kung magkakaroon na. Plug-in ko. Bali, wala pa rin siya. Wala. Blanco. Try natin palitan pa ng isang IC pa. Baka may problema lang yung IC ko na ikabit. Bali, hindi ko napansin. Di pala naka-on yung natin. Yung switch dito. Bali, mabalik tayo. Okay? Kabit ko lang ulit yung natin. Yung probe. Yan. Bali, saksak ko na. Hindi ko pala na-on dito. Bali, on ko na. Ayan, meron. Kaya lang, baliktad. Bali, baliktad pala yung pagkakakabit ko ng grounding natin. Lang. Ayusin ko lang to. Ayusin ko muna, pagpapalitin lang natin. Bali, yan. Ipagpalit na natin yung probe natin saka sa ground.
Baliktad pala yung pagkakalagay ko kanina. Bali yan, nakasaksak na. Bali on na lang natin dito. Ayan, ako na. Bali ayan ang signal niya, lumalabas. Ayan. Bali auto lang natin para makita natin yung saktong ano niya. Ayun. Bali ayan. Bali meron siyang naglalaro. Ayan. Basta may signal siya, ayan. Okay naman. Ayan na. Okay naman, naglalaro yung nagpapalpitate naman yung kanyang signal. Bali okay na. Itong power transistor MOSFET natin na to, ang value na ito 50N06. Na-check ko na to, okay naman to. Bali kakabit na lang uli natin, tingnan natin kung magkakaroon na ng output, kung magkakaroon na siya ng display. Bali yung IC tinamaan sa atin, ito IC, narita natin to 3843. Bali yan, kabit ko lang. Bali ito, naikabit na natin yung niya, yung power MOSFET nya. Bali yan, saksak natin. Ito, plug in ko na, on ko na. Parang may tumunog pero wala siya, wala pa rin siya. Bali may narinig ako parang lumagitik-tik. Bali hanapan pa natin ng problema to. Bali check ko na lang ulit kung bakit nagkakaganon. Bali ito, hindi natin napansin na yung kanyang autocoupler nya PC817. Bali kalawang na, putol na yung mga paa. Yan yung lumagitik siguro kaya biglang tumunog. Bali palitan ko lang to. Testing ulit tayo kung okay na. Bali ito, nasibak na naman yung natin, yung IC natin. Bali dun siguro sa PC817 na yun. Bali sa autocoupler natin. Bali yan, try ulit natin saksak. Ayan. On natin. Ayan, nawala na naman yung signal natin. Ayan. Pero buo yung natin, yung kanyang power transistor nya. Bali yun, palit lang ulit tayo ng IC. Palitan ko lang. Bali ito, dalawa na yung sira. Bali napalitan na natin ulit. Ito, nakabang na ulit yung oscilloscope natin. Bali ito, plug in natin, naka switch na. Bali yan, switch ko na, wala problema. Wala. Bali ayan, nawawala. Hindi ko malam kung din sa lang. Ayan, meron. Ayan, meron. Bali yan. Ilagay lang ulit natin yung yung kanyang power transistor. Tingnan natin kung magiging okay na siya. Kabit ko lang. Bali ito, okay naman pala. Bali wala lang siyang display, pero dito sa output meron naman lumalabas na. Bali ito, i-ayos lang natin. Bali yan, wala siyang display pero meron siya output. Bali i-ayos lang natin. Ayan, i-on ko lang. Ayan meron siyang 16 volts pero wala siyang display. Ayan, hindi natin alam kung bakit nawala yung display nito. Nawalan siya ng supply dito. Bali dito naman tayo ngayon sa may sa output nya. Bakit nawalan siya ng display ito? Bali ayun, yun ang muna hanapin ko. Hanapin ko muna kung bakit nawala yun. Bali ito, dito tayo nagkaroon ng problema sa sa regulator na 7805. Bali ito yung input niyan, yung pula.
Ito yung grounding. Tingnan muna natin dyan sa gawin na yan kung mayroong supply. Bale ito, isaksak ko lang. On ko na. Bale dito tayo titingin sa tester natin. Bale on ko na. Ayan, meron tayong 15.34 volts. Bali, lipat natin sa output naman ng regulator. Dito sa dulo. Tingnan natin kung may lalabas. Bali, on ko na. Bali, yan. Alang siyang lumalabas. Pero naka-on na yan. Bali, yun. Palitan ko lang yung regulator na 7805. Tingnan natin kung magkaka-display na. Kasi meron na siyang outputs dito sa natin, sa palabas. Nawalan lang siya ng display. Kailangan natin ng display para nakikita natin kung nag-charge ba o hindi. Bali yun, hanapan ko lang ng pamalit to, 7805. Bali, ito natanggalan natin yung 7805. Bali, SMD. Wala tayo nito. Bali, ito na lang kakabit natin. Yan, 7805 din. Bali, ginawa ko na lang ng paraan. Binutasan ko na lang na para dito mailagay sa ibabaw. Sa top board natin. Yan. Bali, yan. Subukan ko munang ikabit. Saka testing tayo ulit kung okay na. Bali, ito. Naikabit na natin sa niya. Sa board niya. Yan, nandiyan sa taas. Mas matibay pa to kaysa sa SMD. Mas malaki kasi yung chips nun kaysa dito. SMD. Bali, pares lang naman sila ng function. Bali, yan. Testing natin. Naka-plug in na to. Tingnan natin kung makaka-display na. On ko na. Ayan, meron na. Bali, ayan. 13.8. Ayan. Meron na siya ng display. Bali, nasira lang pala yung display natin. Tapos yung IC natin, ayan. Bali, nasibakan na tayo ng isa. Saka itong PC817. Nagkaroon pala ng problema yung paa niya, puro kalawang na, kaya nasibakan tayo ng isang IC. Bali yan. Ko lang. Ilagay ko lang sa kaha. Tapos testing tayo. Charge natin kung mag-aandar yung blower. Saka magkakarga siya. Bali, ayos ko lang. Bali, ito. Nakakabit na yung natin, yung ating clamp sa battery. Bali ko lang nalang sasaksak. Bali ito yung saksakan direct. Try natin kung magkakarga. Huwag naman sana sumabog. Ito na. Ayan, nagcha-charge. Mandar yung blower. 4.9 ampere pa. Bali pag nag 0-0 to okay na. Bali obserbahan lang natin kung may puputok. Tingnan natin kung walang mababago. Bali, ayan. Maandar na. Oo, may naligaw ka rin dito eh. Bali, tumataas yung voltahe ng ating meter. Bali, 13.24 na. Kay Donut. Bali, ayan. Pause ko muna, pagtagalin ko muna. Play ko na lang pag okay na. Bali, okay na. Bali, tumaas na. Naging 13.40 na. Okay naman. Hindi naman gano'ng nag-iinit. Bali, ito lang naging problema niya. Yung IC. Saka yung regulator na 7805. Saka yung optocoupler na PC817. Bali, yan. Bali, sa problema nung charger na to, hindi natin nasabi yung tatak. Ito yung tatak kanina. Ito yung model. Ito ba yung model? Ayun, model XYX ay ZYX pala, J10. Yun ang model nya. Bali, sa problema nya okay na.